Ngayon po ay samahan niyo po ako na basahin ang pangako ng Panginoon. May magbukas po kayo sa akin sa Exodus 3, verse 7 po, na sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Egyptyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito ang lupain ng mga Kanineo, Heteo, Amereo, Perseo, Hivita at Jebuseo. Narinig ko ang pagdaing ng aking bayan at nakita ko ang pang-abing ginagawa sa kanila ng mga Egyptyo. Kaya papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Ito po yung sinasabi ng Panginoon kay Moises. Amen. Sumagot si Moises, sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Ang sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katigayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasabihin ninyo ako, kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Panginoon. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. Amen. Ito po yung tinawag po ng Diyos si Moises upang ilabas po ang bayang Israel sa lugar ng Ehipto. No, hindi nga politisatika naman na mahabang panahon ay inalipin, no, ay nandoon ang bayang Israel sa lugar ng Ehipto. Naroon na pinahihirapan sila, dumarang na sila ng bigat. Alam mo yun, yung pagtatrabaho nila na sa pilitan, alam mo yun, nagtatrabaho ka na binubugbog ka pa. Amen. Naroon yung lahat ng hirap, ng bigat na naranasan ng bayang Israel. At ito po'y nakita ng Panginoon. Amen na ang sabi ng Panginoon, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Egyptyo ang aking bayan. Amen. Maging sa ating buhay din naman po. No, na sa ating buhay na kung ang bayang Israel po ay nakita ng Panginoon na hihirapan, nabibigatan, how much more na ito na sumusunod sa Panginoon, alam niya rin yung mga bagay na pinagdadaanan mo. Alam niya rin yung bagay na mga nararanasan mo. Amen. Kung sa tingin natin minsan, parang walang ginagawa ang Panginoon, Lord, nakikita mo ba yung nangyayari sa akin? Alam mo ba yung nangyayari sa akin? Bakit parang wala kang ginagawa? Hello, church! Sa kabila po ng pananahimik ng Panginoon, akala natin wala siyang ginagawa. Pero sa likod doon, may dakilang bagay ang ginagawa ang Panginoon. Amen. Nung nakita ng Panginoon na yung bayan ko, lingkod ko, anak ko yun, hinirang ko yun. Amen. Nandun nakita ng Panginoon na pinahihirapan yung bayan niya, ginagawang alipin. Amen. Anong ginawa ng Panginoon? Nagsugol siya si Moises. Sabi niya doon, pumunta ka sa Paraon. Amen. Ikaw yung gagamitin ko para lumaya ang aking bayan. No? Amen. Na nakita natin dito na ang sabi doon ng Panginoon, ilalabas mo ang aking bayan at dadalhin mo siya sa lupain, mainam, malawak, sagana, at mayaman sa lahat ng bagay. Hello? Ito po pala, no, na nakita ko sa pangako ng Panginoon, na kapag nakita ng Panginoon na yung anak niya nahihirapan, nabibigatan, nalulungkot, hello, ang sabi ng Panginoon, tutulungan ka niya at palalayain ka niya. Amen. Nakita ng Panginoon yung bayan niya na nahihirapan, nabibigatan. Hello, ang sabi ng Panginoon, Moises, ilabas mo ang bayang Israel. Amen. Hindi mo gusto na yung bayang Israel, diba, na lingkod ng Panginoon, mahal niya ang bayang Israel na pinahihirapan. Ang sabi ng Panginoon, dadalhin mo siya sa lugar na mayaman, sagana, sa lahat ng bagay. At ganoon din naman po sa atin, na mga anak ng Panginoon, lingkod ng Panginoon, na ang pangako po ng Panginoon, ngayon nahihirapan ka, nabibigatan ka, nalubhang, alam mo yun yung bagay na nakaranasan mo sa tuluyan, promise land. Alam mo yung promise land ng Panginoon, dito, yun yung kasaganaan ng buhay, yun yung prosperity ng buhay. Kung ngayon nahihirapan ka, nabibigatan ka, nalulungkot ka, wala kang gana, lahat ng bagay na naranasan mo, darating ang panahon, lahat ng bagay babalitan rin ng Panginoon. Yung malungkutan mo, babalitan ng Panginoon ng kasayahan. Yung mabigatan mo, babalitan ng Panginoon ng kagalakan, ng magaan na
na alam mo yun, yung buhay na sagana na gagaling sa Panginoon. Amen. Palakpakan na, tumata tayo nga. Palakpakan para sa ating Diyos na buhay. Amen. Yung po ang pangako ng Panginoon na sa ating buhay no, kapag nakita ng Panginoon na itong anak ko, hindi niya deserve yun eh. Hindi niya deserve yung lugar na yun. Hindi niya deserve yung sitwasyon na yun. Amen. Kaya nga, di ba, kapag ang Diyos ang nagpalaya sa iyo, walang makakapigil. Kapag ang Diyos ang amen, palalayain ka ng Panginoon sa lahat ng kalungkutan, sa lahat ng mabigatan, sa lahat ng alalahanin ng buhay. Alam naman po natin, di po ba, na dito sa lupa, maraming kapigatihan, maraming bigat, maraming kalungkutan. Isa lang ang sabi ng Panginoon sa John 16:33, lakasan mo ang loob mo na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kung ang Diyos ang tagumpay, ang masyur na ikaw na sumusunod sa Panginoon, pagtatagumpayin ka rin niya. Amen. Ngayon, sasabi ng Panginoon na sa pangako niya na kaya nang palayain ang kanyang bayan. Maging sa atin naman, puro tayo mga spiritual stride life na nakita ng Panginoon. Sabi niya, di ba? Narinig niya, sabi niya sa verse 9, narinig ko ang pagdaing ng aking bayan. So, pag po pala tayo dumadaing sa Panginoon, naririnig niya tayo. Amen? Lahat ng pagluha mo, alam ng Panginoon yan. Amen. Lahat ng pagluhod mo sa Panginoon, sabi niya, no, pag di mo makuha sa panalangin, mag-ayuno ka. Amen. Yung pag-ayuno, yun yung isa na pinapakita mo sa Panginoon, nag-ahapon ka sa Panginoon. At doon niya makikita yung biser ng puso mo, ipagkakaloob niya sa iyo. Amen. Yun sa pagdiring mo sa Panginoon, sabi niya nga, di ba, sa Jeremiah 33 verse 3, Amen, kung tatawag ka sa akin, tumutunin kita, kung mananalangin ka sa akin, diringgin kita. Amen. Hindi po pili ang Panginoon. Lahat ng ating mga pag-iyak, pagluha ay alam ng Panginoon kung paano ang bayang Israel, yung mga bagay na nararanasan nila noon, sobrang hirap. Kung mababasa po natin sa lumang tipan, lahat ng mga naranasan ng bayang Israel, maging sa ating buhay naman ngayon, amen, na nararanasan natin ngayon kung ating iahalin tulad. Amen. Guruin mo, nagtatrabaho ko na, binubugbog ka pa. Amen. Pero ngayon, napakabuti ng Panginoon sa kabilaman ng ating mga nararanasan na merong Diyos na handang magpalaya sa iyo, handang patuloy na sumama sa iyo. Amen. Sa buhay natin, kaya nga doon, ginamit ng Diyos si Moises. Minsan, nung nag-alinlangan si Moises, sabi niya, Panginoon, sabi niya na, sino po ako para humarap sa Paraon? Alam naman natin si Moises, di po ba, na hindi siya marunong, hindi siya ganun karunong magsalita, sabi niya sa Panginoon. Pero ito po ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Amen. Amen. Hindi kita pababayaan. Amen. Amen. No, sa ating buhay nagdadawag ka, Lord, na kaya mo ba akong palayain sa bigat na to? Lord, kaya mo ba akong palayain sa kalungkutan? Amen. Minsan nagdadawag ka na parang si Moises na, Lord, kaya mo ba akong ilabas, amen, sa bigat na to, sa kalungkutan, sa sakit at karamdaman. Amen. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Amen. Merong Diyos na handang, amen, na patuloy na mag-ingat sa mabay, patuloy na, amen, na patuloy na mag-ingat gabay sa ating mga buhay. Ang sabi lang ng Panginoon, magtiwala ka. Magtiwala ka sa Panginoon, kaya kanyang palayain. Ano man yung sitwasyon mo, ano man yung kalagayan mo ngayon, ano man yung mga dinaranas mo ngayon, ay kaya kang palayain ng Panginoon. Ano po ang pangako ng Panginoon, no? Tunay nga na napakabuti ng Panginoon, no? Sa ating pagdaing sa Panginoon, naririnig ka niya. Amen. At sa pagdaing mo, nandun yung katugunan ng Panginoon. Ang sabi niya nga, nananalangin ka pala, tinugon na kita. Wala po ang dito ang sabi ng Panginoon, nananalangin ka palang tinugon na kita. Kaya ang gagawin mo, manampalataya ka sa Panginoon, na yung pinanalangin mo, matatanggap mo yun. Amen. Manampalataya na po tayo sa Panginoon ng katugunan ng ating mga kamtan. At yung pangako ng Panginoon, amen, na palalayain niya tayo at dadalhin niya tayo sa buhay na masagana, mapagpala, amen, at meron kapayapaan na buhay. Yung po, salamat po sa pagkabasa sa pangako ng Panginoon.